Nako, Kuya Kim, sabi nga if you have it, flaunt it. Kung pagdating sa pagrampa, kung carry naman ng iyong aura, why not, di ba? Confidence is the key at wapakels na dapat sa sasabihin ng iba kung wala ka namang ginagawang masama. Yan ang kwentong inalam ni Jamie Santos. Makeup check. OOTD check. Fashionista ang postura at kapansin-pansin ang kanyang aura. Pero wag daw husgahan ang kanyang pisikal na pangangatawan dahil si Colleen may kondisyon na scleroderma o autoimmune disease na nagdudulot ng paninigas ng balat. Sa edad na 12 taon, tinaningan na ng 5 taon si Colleen dahil sa kanyang sakit. Minsan mang pinanghinaan ng loob si Colleen, pinili pa rin niyang ipakilala sa iba ang kanyang panibagong itsura at karamdamang dinadala. Hi everyone, it's Colleen. Animoy online journal ang 28 anyos na si Colleen ang kanyang social media feed. Paraan niya raw ito para maunawaan ng ibang tao ang kanyang kondisyon. Kapag press down mo yung skin ko, matagal siyang umangat ulit, tapos nag-relieve siya ng white na mark. Nag-start magsugat yung hands ko. And nag-start nag-deteriorate yung digits, yung fingers. Hindi ko siya sineseryoso nung time na yun. Pero around college, dun ko na siya medyo sineryoso. Pero dahil sa gamot at tuloy-tuloy na pag-eehersisyo, nalagpasan ni Colleen ang taning sa kanyang buhay. Can you imagine? 12 years old ka, sasabihin sa'yo na life expectancy. In 5 years, umamatay na ako. Ilang taon ako noon? 17? Makakaabot pa ba ako ng college? So, yun yung mga thoughts ko nung around that age. Makalipas ang higit 1 dekada, wala pa rin umanong lunas sa sakit ni Colleen. Dapat alam mo na isang uri ng rare disease ang scleroderma. Paliwanag ni Dr. Eileen Agbanlog Di Matula, isang rheumatologist, maaring sa genetic at virus makuha ang scleroderma. Ang scleroderma ay nahahango sa salitang sclero na ang ibig sabihin ay paninigas at ang derma ay meaning ay skin. So ito ay paninigas ng ating mga balat. Base sa maraming pag-aaral ay nakukuha sa isang pasyenteng may genetic predisposition at sometimes sa environmental triggers din tulad ng mga viruses. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana kay Colleen. I really regret na uminom ako ng madaming alak kasi nakakasira yun ng immune system. Nahirapan yung katawan kong i-fight off yung scleroderma. That was the hardest part in my life. Kasi sobrang na-bedridden ako for a week, which was never ko na-experience. Madalas akong mahimatay. At one point, na-rush ako sa ER. Akala ko mamamatay na ako. And nung gabing yun, I realized na hindi na the same way yung katawan ko before. I'm not the same old Colleen na malakas. Isa sa naging libangan ni Colleen ang paggawa ng content online. Nag-e-enjoy na lang ako na kaya ko pa rin mag-create ng drawings. And another way na pag-accept ko sa sarili ko is sa makeup. Tapos the third way na I did to celebrate my acceptance was to dress up more. Kapag nagdadamit ako ng maganda yung araw ko. Dagdag pa ni Dr. Eileen, malaking bagay na maagang matukoy kung may scleroderma ang isang tao. Ang scleroderma ay napaka-rare na kondisyon na autoimmune disease. Ang naapektuhan nito base sa datos sa Amerika ay mga 70 to 100 patients per 1 million population. So ganun siya ka-rare. Kailangan matuklasan ito agad sa isang pasyenteng may scleroderma nang ma-prevent ang mga komplikasyon na kasama ng kondisyon ito. Si Colleen tila tanggap na ang kanyang kalagayan at ito rin daw ang nagsisilbi niyang lakas para higit na maintindihan ang kondisyon. Kaya rin I started making content to make the diagnosis for younger people less scary. Kaya ngayon, nag-raise awareness na rin ako in a fun, lighthearted way. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na gamot sa sakit ni Colleen. Kaya si Colleen tuloy ang pagpapalakas sa kanyang katawan. When I was at my lowest, I genuinely felt na praying helped me so much. Lalo na when I was bedridden.
hindi ko na papabayaan yung sarili ko. Kahit wala pang lumalabas na symptoms, please exercise. Please take care of your body. Life is meant to be enjoyed. Ako si Jamie Santos at yan ang kwentong dapat alam mo.